Hi, good day. Today we were going to discuss the Module 1, the meaning and characteristic of hospitality and tourism. So at the end of this module, the student should be able to define what is tourism and hospitality and identify the characteristic of tourism. As like what I've discussed nung nakaraang face-to-face natin, ang tourism and hospitality industry ay isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng kabuhayan at pinakamalaking kita sa mga industry na meron sa buong mundo. So, halos lahat ng mga bansa, isa ang tourism and hospitality industry sa malaking pinagkukunan nila ng kita. So, dito, very competitive yung mga businesses dito. Pero it can be interrelated or interdependent. Pwede siyang kaya niyang mag-isa, alone, or interrelated. Kasi like for example, yung isang turista pumunta doon sa isang pasyalan, hindi lang naman accommodation yung kanyang iko-consume or kukunin. Magkakain din siya, magta-transportation din siya. So that's why related sila sa isa't isa. So ito yung mga example ng mga type of businesses na nakapaloob sa tourism and hospitality industry. Yung food and beverage na tinatawag natin, diyan pumapasok yung mga restaurant, bars, food stall, food carts. And then yung mga lodgings, diyan pumapasok yung ating mga accommodations, kagaya ng mga inns. So pakita natin yung mga sample photos so that you can have an idea. So, yan. For example, the food and beverage sectors, napakalawak niyan, pero ito mga kaunting example lang. Kagaya ng mga food courts, mga restaurants, ayan. Manam, another kind of restaurant, mga bar, vending machine. Dito naman, dito pumapasok yung mga lodgings, yung mga midtown inn, yung mga pagka-budget friendly ang hanap mo, pwede ka sa mga ganito. Motel, generally kaya siya tinawag na motel is short for motorist hotel, no? Kasi mostly ang kinikater niya is mga motorista. Kaya etong motel ay madalas nasa near highway siya or sa mga malapit sa road. And syempre, mas budget friendly yung presyo nito. The next one is, this is isa sa mga klase na magagandang hotel, like yung Okada. This one is madalas siya, matatagpuan sa mga cities, businesses areas, and tourist destination. Tapos, marami siyang floors. And then, usually, mas expensive yung price dito kasi nga, mas better yung kanilang facilities. And then, this one naman is yung recreational and entertainment. Dito pumapasok yung mga boating, hiking, yan, pag-golf, yung mga concerts. So, dyan naman siya pumapasok. Casino and gambling, pumapasok din yan sa recreation. Then, travel and tourism, ayan, dito naman pumapasok na yung mga tour operator, mga travel agency, kagaya ng Lindela, Lakbay Turismo Travel and Tours, at marami pang iba. Then, sa transportation naman natin, syempre hindi mawawala yung mga airlines natin, kagaya ng Cebu Pacific, AirAsia, Philippine Airlines, Emirates, at marami pang iba. Pwede rin dyan pumasok yung mga barko, mga ship, kagaya ng Togo. And pwede rin pumasok dito yung mga bus na meron po tayo, no? So, eto lahat yon. Nilagyan ko lang ng pictures para at least mas ma-visualize ninyo. Kagaya sa transportation, dyan pumapasok yung mga automobiles, recreational vehicles, buses, trains, ships, and airplanes. Ayan. So, ano nga ba yung tourism? Ayan, when we say tourism, temporarily short-term movement of people to destination. So, ito yung pagbiyahe ng isang tao from place niya, mula sa place niya papunta sa another place. Dapat outside dun sa pinaka lugar niya. Outside dun sa pangkaraniwang buhay niya. No, beyond the normal lifestyle niya. So, now, ayon naman sa Tourism Society sa Britain, ang tourism ay pansamantalang paggalaw daw or paglalakbay ng mga tao patungo sa isang lugar na labas yon, kagaya na sinabi ko, yung labas dun sa normal na tinitirahan niya or pinagtatrabahuan. No? So, yan yung ibig sabihin ng tourism. So, give the definition of tourism, we can identify its main characteristic
as follow. And pag sinabi natin tourism, hindi nagpunta yung tao na yon sa isang lugar para magtrabaho, kundi para magbakasyon, maglibang, mag-aral man, or may binisit siya ng mga kamag-anak. So yun dapat ang purpose niya, hindi siya pumunta doon para magtrabaho. So now, letter A, sabi dito, ang turismo ay sobrang komplikado because of its complexity, tourism is a combination of phenomena and relationship. So yung tourism industry ay sobrang komplikado kasi marami siyang iba't ibang aspeto. So ibig sabihin, yung tourism industry hindi lang siya basta pagpunta sa isang lugar. Marami siyang pwedeng kaakibat. So kagaya ng mga gusto ng mga turista na ma-experience nila yung paano yung pagbiyahe, paano yung pakikisalamuha sa mga tao dun sa lugar, yung culture nun, gusto nilang maaral or ma-experience. Okay, so now, kagaya nun, kapag yung interrelationship, with relationship to with each other industry. Like for example, yung isang pamilya, kagaya ng sinabi ko kanina, halimbawa yung family ninyo nagbakasyon sa Baguio, hindi ka lang naman bumibisita sa hotel. Siyempre, kumakain ka rin sa mga local restaurants na kainan, nakikipag-usap ka rin sa ibang tao, and gumagamit ka na rin ng kanilang transportation. So let's proceed to letter B. Tourism has the two essential elements, yung dynamic elements na tinatawag natin or yung journey, and yung statics elements or yung pagstay niya. So yung dynamic elements, tandaan, ito yung paglalakbay or yung pagta-travel na ginagawa ng isang tao. Ito yung mismong pagbabiyahe niya, yung pag-alis niya mula doon sa pinakalugar na tirahan niya papunta sa isa pang destination. And then when we say static elements naman, ito naman yon, yung pagstay naman niya doon sa lugar na pinuntahan niya. Yung pananatili niya doon sa lugar na pinuntahan niya. Halimbawa, si Teacher Bernadette ay taga Antipolo, Rizal. Then nagpunta ako ng Cebu. Yun yung tinatawag natin na dynamic element. Nagbiyahe ako at sumakay ako sa eroplano. Dynamic elements yung tawag doon, yung journey, yung biyahe mo pagpunta doon sa lugar. And then nag-stay ako sa isang hotel doon. Nagbakasyon ako ng 2 nights. So static elements ang tawag doon, yung pag-stay mo doon sa lugar. Okay? Nagets niyo po? Then next is letter C, the journey and stay are to and destination outside the place of work. So dapat yung lugar na pinuntahan mo, hindi mo tirahan or hindi ka doon nagtatrabaho. Ang tourism ay nangyayari sa labas ng normal mong tirahan or trabaho. Hindi pwedeng doon mismo sa lugar ng pinagtatrabahuan mo. Okay? Halimbawa, umuwi ka sa probinsya ninyo, hindi kasama 'yon as pagtutour. Kasi pangkaraniwan 'yon, bahay niyo 'yon. So doon kayo kumbaga puwedeng kung doon kayo nakatira. Pero kung halimbawa pumunta ka sa isang lugar na hindi mo naman tirahan tulad ng Boracay kasi nagbakasyon ka doon, so that's what we call tourism. Okay, so next one is, if you have question, just let me know para pagka nag-discuss tayo face-to-face, madi-discuss natin. And then please kindly bring out your module para masundan ninyo yung discussion ko. So now, letter D. Ito naman, the movement to destination is temporary and short-term with intention to return within a few days or weeks or months. So pansamantala lang yung pagpunta, hindi ka permanente nag-i-stay doon sa isang probinsya. So ang isang tourist, bumabalik din siya pagkalipas ng ilang araw. Like for example, 3 days lang, 4 days lang. So hindi ka nag-i-stay doon pang matagalan. Halimbawa, nagbakasyon kayo papuntang Japan, 2 linggo. O pagkatapos doon, babalik na kayo sa Pilipinas. O, tourism yung tawag doon. Hindi siya pang samantala. I don't know if na-record. So, yun. Yun, going back. Hindi siya, like for example, nagpunta ka ng Japan, 4 days ka doon or 1 linggo ka doon. So, hindi siya pang matagalan na taon. Kumbaga, nagpunta ka lang doon para mamasyal or may binisita ka. Tapos 1 week ka doon, bumalik ka rin sa Pilipinas after. So, that's tourism.
Then, next is yung letter E, destination are visited for purpose not connected with paid work. So, meaning, kailangan yung pinuntahan mong lugar, hindi siya connected dun sa trabaho mo. 'Di ba? So, nagpunta ka doon para magbakasyon o kaya naman may bibisitahin ka na kamag-anak or else gusto mo lang mag-relax sa beach, gusto mo ma-experience yung lugar na yon. So, dapat ganun. Hindi siya dapat related to your work. Then now, what is hospitality? The word hospitality is galing sa Latin word na hospitare. Ang ibig sabihin is to receive as a guest. Kaya for example, nag-check-in kayo sa isang hotel. 'Di ba? Sila yung nagbibigay ng lodging ng matutuluyan ninyo or yung tirahan. Yung mga ibang hotel, meron ding minsang ino-offer na food and beverages. So, yun yung tinatawag natin to receive as a guest. So this means that the host or yung nagpapa-upa o yung may-ari is dapat prepared siya na ma-meet yung mga basic needs ng guest kagaya nung nabanggit ko kanina, yung lodging, yung beverage or yung food, 'di ba? Then now, tourism always includes travel. So let us now look at each elements of travel. So first one is yung distance. Ang distance is a trip is defined as each time a person goes to a place at least 100 miles from home and return. It include commuting to and from work and change in residence. So yung distance in short, ito naman napakadali namang ipaliwanag, no? Distance meaning, ito yung layo ng bahay mo papunta dun sa iba mo pang papasyalan. And then yung length of stay at destination, ito yung kung gaano ka katagal mag-i-stay doon sa isang pasyalan, 'di ba? Overnight ba yan? 2 nights ba yan? 1 week ba yan? So, tourists are temporary visitors who make at least 1 night stay. Excursionists are temporary visitors who do not stay overnight in the country that they visit. Pag sinabi natin excursionist, hindi sila nag stay overnight sa isang lugar. Yung mga tourists naman, there are the temporary visitors na nag stay sila at least 1 night. So, yan ang pinagkaiba ha. When we say tourist, temporary visitors sila na nag stay sila more or less at least 1 night or 2 nights pwede rin. Pag excursionist, sila yung mga temporary visitors pero hindi sila nag stay overnight. Residence of traveler. Travelers should be outside the place of residence and work. Ayan, kagaya na nabanggit natin kanina, yung mga travelers dapat, yung pinupuntahan nila is outside of their place mismo, 'di ba? And then next is purpose of travel. So we have different reason why people travel. So kayo, yung mga dati yung mga pinuntahan, ano pa yung mga reason bakit kayo nagpunta sa mga iba niyong pinasyalan dati o mag-isip nga kayo kung ano yung mga napasyalan nyo na din, ano yung reason kung ba't kayo nagpunta doon. So, ito yung mga sabi na mga sample reason daw. Yung iba, they visit yung mga friends and relatives. Yung iba naman, uma-attend ng mga seminars, o kaya naman ng meeting, o kaya naman may conventions. Yung iba naman for business purposes. Yung iba naman gusto nilang magbundok, mag-fishing, mag-boating, o kaya naman ngayon nauuso yung mga camping. Ayan. Yung iba naman, for entertainment purposes, sightseeing, theater, and sports. Yung iba naman, personal, family, medical purposes, o kaya naman pag may patay, di ba, pinupuntahan, or may kasal, or many other reasons. Then, the nature of tour, may tinatawag tayong domestic tourism and international tourism. When we say domestic tourism, yung movement ng tao is across lang doon sa kanilang bansa. Halimbawa, from Quezon City, nag-travel ako going to Cebu. So, domestic tourism yon. And, ibig sabihin, nandun ka lang within your country. Kapag international tourism naman, lumagpas ka na sa international boundaries. So, like for example, from Philippines going to Japan, from Philippines going to Canada. So, that's international tourism. Pag domestic tourism, within the boundaries ng country. Okay?
And then, meron tayong package tour na tinatawag. Yung mga package tour, all-inclusive yan. Kagaya ng may accommodation na, may transportation na, may tour na rin. So, ito yung example. O, kagaya niyan. Going to La Union, kasama na yung accommodation, kasama na yung van transfer with breakfast na rin. Then, complete La Union tour na rin. O, pagpunta naman ng Baguio, meron na ring accommodation with breakfast na, with transportation na rin, tapos complete Baguio tour na rin. Minsan yung iba, they offer din ng mga simple, na mga gamit, paggamit ng gas stove, utensils, so yan. Then, next is independent tour. Ito naman yung mga nagdi-DIY lang na tinatawag natin. Sila lang alone. Wala silang kasamang tour guide, wala silang plano talaga na kagaya ng package tour na nakaset na kung ano yung itutour nila ng day 1, day 2, and day 3. So, mostly sa independent tour, nagdi-DIY lang sila, no? So, a tourist destination naman is a geographical unit which the tourist visit and where he stays. So, pag sinabi natin tourist destination, ito yung lugar kung saan nagvi-visit or nag-i-stay yung isang turista. Ang attraction naman, it's maybe site or event, and then ang site attraction is one in which the destination itself has appeal and may be natural or man-made. So, meron tayong dalawang tinatawag, natural and man-made attraction. So, I give you an example. Yung mga picture ko na yung pinakita ko para naman makita nyo talaga na nakapunta na ako dun sa mga lugar na yun. This is what we call the Banawe Rice Terraces. Pasok ito sa man-made kasi mga katutubong Ifugao yung gumawa nito, yung hagdang-hagdang palayan. Ang next naman natin is yung mga natural. Chocolate Hills in Bohol, Boracay Island. So, yan yung mga tinatawag natin na mga natural resources, mga kalikasan. And then, may man-made naman tayo attraction na tinatawag kagaya ng Temple of Leia. Ibig sabihin, tinayuyang dyan, actually, may iba pang purpose yan, di ba? Pero, naging attraction siya. Gawa siya ng tao, tapos naging tourist attraction. So, yun yung mga man-made attraction. Lion's Head sa Baguio City. Tapos, 10,000 Roses sa Cebu. So, yun yung mga other example ng natural and man-made attraction. Again, pag natural, ito yung talagang likas na ganda, natural na ganda ng Pilipinas or ng isang bansa. Pag man-made naman, sila yung mga gawa ng tao, tapos naging attraction sila. Event attraction naman, ito naman, dito pumapasok yung mga, ayan, this is one of in which tourists are drawn to the destination solely because of what is taking place there. So, kung ano yung mga event na nangyayari doon. So, kagaya nito, madalas pwede itong event attraction kasi maraming tao ang nagpupunta sa Cebu para ma-experience yung Sinulog Festival. And next is, kagaya nito, pag sa mga sports naman, yung mga Milo Marathon nationwide, so dinadayo yan ng mga tao, pumupunta sila dun sa lugar kung saan yan gaganapin para maki-join. So, ito naman yung Big Bite. Sa culinary industry naman, Big Bite, the Northern Food Festival. So, event attraction yung tawag sa mga ganito. Maraming category yan. Pwedeng festival, pwedeng mga culinary, pwede namang sports side, di ba? And another one is the Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa Clark, Pampanga. So, dinadayo rin yan ng iba't ibang mga tao nang galing sa iba't ibang lugar. Anyway, so that's all lang for today. I hope you've learned a lot. If ever you have questions, we will discuss during our face-to-face class. Thank you so much. Bye!